Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sa aklat ng Lucas chapter 10 verses 1 to 12. Marami sa mga tao ang may misyon sa buhay. Gayon din naman ang mga bawat nananalig kay Jesus ay may misyon na dapat gampanan. Dahil si Jesus ang nagbigay ng misyon, ito ay isang misyong maliwanag na dapat nating isakatuparan. Matututunan natin dito ang mga detalye ng ating misyon. Una, pinipili ang kwalipikado para sa misyong ito. Dapat ikaw ay qualified para tanggapin mo ang misyon na ibinigay ng Panginoong Jesus. Ang ikalawa, gumagamit ng iba't ibang estratehiya ang mga sugo. Ang sabi ng verse 1, dalawa-dalawa niya silang isinugo yung 70. Bakit po kaya dala-dalawa? Sa aklat po ng pangalawang Korinto 13:1, ang sabi doon, ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo, ang sabi ni Pablo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. Mas kapani-paniwala kapag dalawa o higit sa dalawa ang nagpapatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Dahil sa Hudyo, tinatanggap lang ang testimonya ng isang witness kung dalawa o higit pa rito ang magwi-witness. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, dala-dalawa kayong pumunta sa mga bahay-bahay at sa mga siyudad o saan man kayo dalhin. Sa mga ngaral 4:9, ang sabi diyan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Oo, mayroong panghihina tayong mararanasan dahil sa mga inaasahan natin ay hindi natin makakamit. Oo, mayroong mga pagsubok na kung minsan tayo ay babagsak bilang mga sugo o mga ngaral ng salita ng Diyos. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, kaya't dala-dalawa upang tayo ay mapalakas ng ating kasama. At kapag siya naman ay nanghina, tayo naman ang gagamitin ng Diyos upang siya rin ay lumakas. Sa verse 3 ng Lucas chapter 10 ay makikita natin ang sabi ng Panginoon Jesucristo, go on your own ways. Ito ay nagpapakita na kung ano ang nasa sa atin, iyon ang ating dadalhin bilang mga sugo sa ating misyon. Kung ano ang meron tayong pera, meron tayong talento, meron tayong oras, let us be good steward of these gifts na ibinigay ng Panginoon. Mag-isip rin tayo ng mga epektibong pamamaraan kung anong klaseng audience meron tayo. Kung sino ang ating babahaginan, siya man ba ay may pinag-aralan o wala, siya man ba ay may katungkulan o wala, meron ba siyang kayamanan o siya ay mahirap. Gamitin natin ang mga pamamaraang epektibo sa uri ng mga tao na ating aanihin. At higit sa lahat, sabi dito, go on your own ways. Ibig sabihin, tayo ay maging intentional. Mula sa atin, let us always take every opportunity to do the mission of proclaiming the gospel. Sa verse 4, ang sabi dyan, huwag tayo mag-i-expect na mga material na bagay. Kung ano lang ang meron tayo, iyon ang ating dadalhin. Ang aasahan lang natin ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi yung mga opisyal ng gobyerno. Hindi yung mayroong matataas sa pinag-aralan. Ang pinakapadrino natin, ang nagsugo sa bawat isa sa atin, ay walang iba, hindi ang simbahan, hindi ang pastor, kundi ang the Lord of the harvest. Iyon ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Meron pa po bang tataas na padrino sa Panginoong Jesucristo? Wala na, wala na. Kung meron man tayong tatanggapin na mga regalong material na bagay o mga papuri galing sa mga tao o karangalan na kanilang ibibigay, ito ay ilan lang sa mga pabor na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. At ang ikatlo, umasa tayo sa resulta ng ating misyon. Hindi lahat ay may magandang resulta. Mayroong negatibo
at mayroon ding positibong resulta kapag tayo ay humahayo. Ang sabi ng verses 7 to 8, kinakailangan na i-enjoy natin ang mga pagpapala bilang mga sugo ng Panginoon. Dahil ang sabi dyan, laborers are worthy of His hire. At kapag positibo ang resulta, ang sabi dito, let us release healing. Let us assure their salvation. Yung maranasan ng mga tumanggap ng Ebanghelyo ang benepisyo na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Halimbawa nito ay mga pagpapagaling, mga pagtugon sa kanilang problema, ang mga bunga ng banal na spirito, pati na ang regalo nito, at siguraduhin natin ang kaligtasan nila na kapag sila ay nawala na dito sa daigdig, pupunta sila sa piling ng the Lord of the harvest. At habang buhay sila bilang mga strangers, maranasan nila ang biyaya sa lupa ng langit. Ngunit, ang sabi naman dito, kung negatibo, ang sabi ng aklat ng Lucas 10:12, sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhin pa ang Sodoma kaysa sa bayang yaon. Ang mga bahay na tumatanggi sa salita ng Diyos, ang sabi dito, ipagpag ninyo ang inyong mga paa at doon sa daan, doon kayo magbahagi ng salita ng Diyos. Nakakalungkot isipin na ang mga tao na tatanggi sa Ebanghelyo, tatanggi sa atin bilang mga sugo ay tunay na higit pa ang daranasin nila sa dinanas ng Sodoma at Gomora. Ano po ba yung dinanas ng Sodoma at Gomora? Balikan po natin ang kasaysayan. Ang sinabi ng Genesis 18:20, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Nang marinig ito, siya mismo ay nakipag-bargain sa Panginoon kay Yahweh. Ito yung the greatest bargain. Kung may 50 po ba na matuwid, ngunit walang makita ang Panginoon. Yung 50 naging 40, 30, 20, hanggang 10. Si mismong ay nalungkot dahil walang natagpuan ang Panginoon Hesukristo na 10 matuwid. Kaya nga dumating yung pag-uusga ng Panginoon dahil ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay lubhang nakarating sa Panginoon. Genesis 19:24-25, saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ang apoy at asupre ang Sodoma at Gomora, tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati na mga pananim, ay pinatay, sinunog ng Panginoon. Ano po ba yung mas masama? Yung Sodoma at Gomora o yung ating panahon ngayon? Ang sabi rito ng aklat ng Lucas, ang Sodoma mapapagpaumanhin pa ng Diyos. Ibig sabihin nito, mas masama ang kalagayan ng ating panahon, ang sanlibutan ngayon. Kaya kinakailangan, ang sabi dito, dapat tayo ay kumilos na bilang mga sugo ng Panginoon. Ang mga tumatanggi kay Jesus ay masahol pa ang tatanggaping kaparusahan kaysa kay Sodoma at Gomora. Sa aking pagwawakas ay gusto kong ibahagi ang isang winika ni Steve Jobs. Isa ito na dapat po natin natanggapin at maging inspirasyon bilang mga sugo. Ang sabi niya sa English, being the richest man in the cemetery does not matter to me. Going bed at night, saying we've done something wonderful, that's what matters to me. Ang sabi niya ni Steve Jobs, bilang pinakamayamang tao na nasa sementeryo ay wala siyang pakialam. Pero ang kanyang pinakikialaman ay yung bago siya matulog, nasasabi niyang may isang kahanga-hanga siyang ginawa sa araw na yon. Iyon ang mas mahalaga sa kanya.
ang pagbabahagi ng salita ng Diyos bilang sugo ay isang kahangahangang gawain. Ang sabi ng Isaiah 52:7, "O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin sa Sayon, ang Diyos mo ay maghahari." Ang sugo ay di lamang kahanga-hanga, kundi napakagandang pagmasdan. Amen? Share Jesus. Subscribe and Subscribe and share share Harapet Harapet TV. TV. Go, go, go.